So, good morning guys. Magandang araw. So, welcome sa aking channel. So, ginawa ko tong channel na to para sa aking motor na si Duke 200. So, itong channel na to ay magbibigay sa inyo ng idea kung reliable ba, mura ang pyesa, mura ba ang maintenance ng KTM bikes dito sa Pilipinas. So, first time ko rin gagamit ng KTM bike. So, para magkaroon kayo ng idea, so ito, gagawa ko ng mga video para makapag-share ng aking journey sa paggamit ng KTM bikes. So, ang motor ko na nabili, si Duke 200. So, kung planning mo rin bumili ng Duke 200, so para sa itong video na to. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng Duke 200. Gagawa natin siya ng review. So, tara. So, ayan guys, kung mapapansin nyo, ganyan ang itsura niya. Very aggressive yung look. So, syempre, naked bike si Duke 200. Ayan, kung makikita nyo, kitang-kita yung kanyang makina. So, wala siyang mga cover. Wala siyang masyadong balot kumpara sa ibang mga street bike. So, ito yung kanyang kill switch. Yan. And kanyang side mirrors. Push start. Kanyang low beam and high beam ng headlight, signal light, and ang kanyang busina. So ayan, ganyan itsura ng kanyang side mirrors. Kanyang fuel tank gauge design. So ipiflip nyo lang siya ng ganyan. Kanyang susian. Yan. So, ito yung kanyang driver seat. And, syempre, ang passenger seat. So, ito naman yung kanyang signal light sa likod. Yan. For registration pa kasi kakalabas pa lang ng kasa. So, magto 2 weeks pa lang sa akin itong motor na to. So, waiting pa sa ORCR and plate. So, ayan. So, isa lang sa napansin ko dito guys, pag maulan, parang kailangan pa niya ng mudguard. Yan, kailangan pa ng mudguard. Parang matalsik siya pag umulan. So, ayan, ang kanyang chain cover. So, isa din sa napansin ko dito guys, is wala siyang center stand. So, dahil first big bike ko nga to guys. So, ngayon pa lang ako nakakita ng ganito na walang center stand. So, ayan. Ito yung foot peg ng passenger's seat. Ang kanyang side stand. Ayan. Kanyang disc brake sa front tires. So, ayan, kung plano nyo bumili ng Duke 200, so ganito yung makikita nyo. So, ito yung headlight. Ayan, signal light. So, ipapakita ko naman sa inyo pag in-start yung motor. So, yan, ganyan itsura ng kanyang start animation. So, ayan. So, naka side stand pa siya guys. Pag binalik nyo na yung side stand, mawawala yung logo o yung salita ng side stand.
So, ayan. So, ngayon meron lang siya nakalagay na service. So, tatry natin siyang i-start. So, papakita ko sa inyo yung signal light. So, sa left. And syempre sa right. So, sa likod, ganito yung tsura niya. Ayan. Yan ang headlight. So, yung headlight pala niya guys is made of halogen. Kaya sabi na sa kasa, sobrang init niya pag tumatakbo na. So kailangan talaga na tumatakbo siya para nahanginan. So ayan. So papakita ko lang sa inyo guys kung gaano kataas yung kanyang seat height. So yung height ko is 5'6". So, tara check natin. So, ayan. Medyo tiptoe lang ako ng konti. So, pero kaya naman i-handle. Siyempre, pag tumatakbo na, kaya mo na mag-balance. So, ayan. So, kung ikaw ay may height na 5'6", okay na sa'yo yung ganitong bike. So, i-start naman natin yung motor. Isa-sound check natin. So, ngayon kasi naka-stock pipe pa siya. So, tara, check natin. So, i-start natin yung engine guys. So, advice sa kasa. So, hintayin natin yung boot animation na matapos. So, ayan. So, pwede na natin siyang i-start. So, push button din si Duke 200. So yun guys, sana nagustuhan yung video ko ngayon. So marami pa tayong i-share about sa aking motor na si Duke 200. So huwag kalimutan mag-subscribe para sa aking mga susunod na journey. Bye bye!